Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Miyerkules na naman mga kanutrisyon at ang ibig sabihin ay One Nutrition, One Nation na. Isang masustansyang hapon sa lahat ng ating mga kanutrisyon mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health Bernie Flores ng National Nutrition Council ng Department of Health dito po sa Taguig City. Kumusta kayong lahat mga kanutrisyon? Isang masayang kwentuhan na naman ang hatid namin sa inyong lahat ngayong hapon na ito. Inline pa rin ang ating topic sa breastfeed. Naalala niyo pa ba ang tema ng Breastfeeding Month sa taong ito? Diba? Protect breastfeeding, understanding the past, planning the future. Ayan po mga kanutrisyon ang ating theme for this year. Nais kasi natin na mas patibayin pa at paramihin pa ang bilang ng mga nanay na nagpapasuso para naman sigurado tayo sa nutrisyon na makukuha ng ating mga baby. Pero syempre, kailangan masiguro din natin na wasto ang nutrisyon ni Mommy habang siya ay nagpapasuso. Tatalakayin natin ang nutrition for lactating women mamaya sa ating technical segment. Kumustahin din natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM sa pamamagitan ng ating opisina doon. Ano naman po kaya ang latest sa ating nutrition community? Alamin natin yan mula sa ating One Nutrition Reporter. Siguradong bagong-bago at tatakam-takam na naman ang recipe na hatid sa atin ng ating Recipe Queen. Sama-sama po tayong lahat ngayong hapon na ito para sa masustansyang kwentuhan tungkol sa nutrition. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalaga ang pagbili ng pinagyamang pagkain o fortified foods? Dahil sigurado ka sa dagdag sustansya nito. Huwag kakaligtaan, hanapin ang produktong may sangkap Pinoy o Diamond Seal. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kalinisan ay kapatid ng kalusugan? Iwasan ang pagkakasakit. Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay ng malinis na tubig at sabon. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang gulay ay nagdudulot ng iba't ibang kulay, lasa at textures na sapat na makakahikayat sa mga bata na kainin ito? Maraming paraan sa paghahanda ng gulay bilang pangunahing ulam, appetizer o pampagana, salad at sabaw, na isasama din ng gulay sa isda, karne, manok o itlog. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa edad na 6 na buwan ng sanggol, maaari nang bigyan ng maberde, madahon at madilaw na gulay? Siguraduhin lamang ng mga ito ay naligis, hiniwa ng maliliit, minasa o sinala bago isama sa karagdagang pagkain ng sanggol. Bukod sa karagdagang sustansya, tutulong din ito upang ang bata ay magkaroon ng panlasa para sa gulay at umayos ang kanilang pagbili. Patuloy na gawin ito hanggang ang bata ay lumaki na. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na kung ang hanap niyo ay pagkaing masustansya na at abot kaya pa, itlog ang inyong pag-asa. Siksik sa protina, bitamina at mineral, maaasahan pa pang almusal, pananghalian at panghapunan araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Welcome back po sa One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Assistant Secretary for Health Bernie Flores.
Kasama po natin ang ating One Nutrition reporter na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Masustansyang hapon sa iyo, Ms. Liza. Ano-ano ba ang mga bago sa ating nutrition community? Masustansyang hapon din po, Asik Bernie. Ang ating news feature for the week ay tungkol sa school nutrition program. Ang mga programang pangnutrisyon sa paaralan ay pinatutupad ng Department of Education na naglalayong maitaas ang antas ng kalagayang pangkalusugan at pangnutrisyon ng mga kabataang mag-aaral at para maisakatuparan ang mataas na kalidad ng edukasyon. Layunin ng programang pangnutrisyon na mabawasan ang bilang ng mga mag-aaral na kulang sa timbang o di naman kaya ay labis sa timbang at mababa ang tangkad kumpara sa mga growth standards. Layon din ng programa na maisama sa mga subject na mag-aaral ang mga konseptong pangnutrisyon, maitatag o mapanatili ang functional na canteen at food production sa bawat paaralan at magkaroon ng supplementary feeding. Ito rin ay naglalayong regular na mamonitor ang implementasyon ng mga programang pangnutrisyon. Kasama na dito ang breakfast feeding program na sinimulan noon pang 1997 upang matugunan ang pagkagutom sa mga pupil sa mababang paaralan. Dati ay tinuturing itong pantawid gutom sa mga mag-aaral na hindi nakapag-almusal at naglalakad ng malayo para lang makapasok sa eskwelahan. Hanggang sa ito'y itinuring ng isa sa tugon upang labanan ng malnutrisyon, partikular na ang kakulangan ng timbang sa mga kabataan matapos ang 100 hanggang 120 feeding days. Ang isa pa pong programa ay ang National Greening Program na isinabatas ni Pangulong Aquino sa pamamagitan ng Executive Order No. 26 na ang layunin ay labanan ng kahirapan, magkaroon ng food security at environmental stability, at mabawasan ang epekto ng climate change. Mayroong 3 magkakaibang uri ng programang ito. Una ay ang Oh My Gulay o OMG na siyang pinasimula ni Senator Edgardo Angara. Ito ay naglalayong mabawasan ang nutritional deficiencies sa mga pamilyang kapos sa pangangailangan. Nagbibigay kaalaman din ito ukol sa kahalagahan ng gulay at naghihikayat sa bawat mag-aaral at pamilya na magtanim at kumain ng gulay para sa malusog na katawan. Pangalawa ay ang Gulayan sa Paaralan program. Katuwang ng programang ito ang programang Gulayan para sa masa ng Department of Agriculture. Ito ay naglalayong isulong ang produksyon sa mga paaralan ng mga pagkaing mayaman sa protina, carbohydrates, vitamin A at iron. Ang mga gulayan ay siya ring nagiging source ng pagkaing ginagamit sa supplementary feeding sa mga paaralan. Ang programang ito ay ipinatupad nationwide. Pangatlong uri ng programa sa ilalim ng National Greening Program ay ang School-Based Food and Nutrition Capability Building Program. Maliban sa wastong nutrisyon, layunin din itong maturuan ang mga mag-aaral ng tamang dietary habits sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga gulay na locally available sa kanilang lugar. Inilunsad din ng DepEd ang Essential Healthcare Program o EHCP kung saan tinuro sa batang mag-aaral ang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay sa pamamagitan ng pagkanta ng Happy Birthday ng 2 beses, kasabay ng paghuhugas at pagsasabon ng kamay. Mahalaga kasi ang paghugas ng kamay lalo na sa mga bata para makaiwas sa sakit. Sa pamamagitan ng Department of Education Memo No. 373 na ipinalabas pa noong taong 1996, ipinagbawal ang pagbenta ng mga carbonated, artificially colored, sugar-based drinks at air-filled foods gaya ng curls at chips sa mga school canteen at iminungkahi ang pagtitinda ng sariwang prutas at gulay sa forma ng shake at juice. Sa DepEd Order No. 14, Series of 2005 naman, dapat ay tutukan ang mga ambulant vendor malapit sa mga paaralan tulad ng mga naglalakong nakakariton o yung hindi permanente ang pwesto para mapangalagaan ang kalinisan at kaligtasan ng mga pagkaing nilalako ng mga ito. Ayan po, Asek Flores, ang ating news feature for the week na ukol sa programang pangnutrisyon sa mga paaralan. Maraming salamat sa ating One Nutrition reporter na si Ms. Liza Rosaldo sa iyong comprehensive na report tungkol sa programang pangnutrisyon
sa mga paaralan, parang may historical Opo, ma'am. kasi marami nga namang pinanimulan na nung unang pang panahon ng mga programa na dahil mga epektibo ay tinutuloy-tuloy sa ating mga paaralan nationwide. So si Ms. Liza po ang ating nutrition reporter, nutrition officer po siya ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Wag po kayong bibitiw. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para guminhawa ang buhay, makakatulong ang pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ng gulay? May alternatibong pagkukunan ka na ng pagkain, may dagdag kita ka pa. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Para sa ating Nutri-Trivia mga kanutrisyon, alam niyo ba na ang malunggay o Moringa oleifera sa Ingles ay tinaguri ang the miracle vegetable? Ito ay dahil sa mga taglay nito na napakaraming nutrients. Ang malunggay ay nagtataglay ng mga sumusunod. Unang-una, fiber na nakakatulong sa mga constipated. Meron din siyang vitamin A para sa maganda at healthy na balat, madulas na buhok, at malinaw na mata. Meron din siyang vitamin C na nakakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng ubo at sipon at iba pang uri ng sakit. At meron din siyang calcium na tumutulong naman sa pagpapanatili ng maganda at malusog na buto at ngipin. Abangan pa ninyo mamaya ang iba pang magagandang katangian ng malunggay dito lang sa One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para sa matibay na buto at ngipin, gatas ang dapat araw-araw na inumin? Ang mga pagkaing gawa sa gatas at mga pagkaing mayaman sa calcium ay makakatulong din. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na magandang kalusugan ay nagsisimula sa kalikasan? Sa malinis na kapaligiran at malinis na tubig at pagkain, iwas sakit ang pamilya natin. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa buhay, minsan less is more? Hindi dapat mahal ang wastong nutrisyon. Pumili ng mura ngunit masustansyang pagkain. Maghanda ng one dish meal. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. And we are back po dito sa One Nutrition, One Nation. Kayo ba mga tagapakinig ay ina na o soon to be mommy? Naku! Kung oo, tara na at tutukan niyo ang ating technical segment for today dahil sigurado akong matututo kayong talaga. Sa hapong ito, makakasama natin ang isa sa mga nutritionist dietitians ng NNC na si Ms. Katrina Demetrio, Nutrition Officer 2 ng Nutrition Information and Education Division. Si Ms. Demetrio, or Kate for short, ay isa ring national trainer ng Infant and Young Child Feeding Program. Siya ay isang breastfeeding mom sa kanyang 2 anak. At syempre, tatalakayin niya sa atin ang nutrition for lactating women. Kumusta, Miss Kate, at isang masustansyang hapon sa iyo? Isang masustansyang hapon din, Ma'am Bernie, at sa lahat ng tagapakinig ng One Nutrition, One Nation. Ilang taon na ba ang ating bunso? 1 year old and 5 months na po siya. And still breastfeeding Anong po. pangalan na nga niya? Kate? Jacob. Si Jacob. Okay. At ang si Kuya ay si Kuya Joaquin po ay 4 years old na. 4 years old na, Yes. nako. Naghahabulan na yung dalawa. Mabilis. Okay. So, punta na tayo sa ating discussion this afternoon. Nutrition for lactating women. Gaano ba, Miss Kate, ka-importante ang pagiging well-nourished ng isang nagpapasusong ina? Before po, Ma'am Bernie, sana maintindihan ng mga nanay na nakikinig, pati na rin yung mga magiging nanay. Napaka-importante yung pagiging well-nourished or yung tama yung nilang nutrition habang silang bubuntis at
kapag sila ay nagpapasuso na, dahil ito ay para sa kanilang sariling kalusugan at reserba, no? Kasi ito yung mag-aid para mas mabigyan natin ng gatas yung ating baby. So, kailangan yung enerhiya, yung protein at iba pang sustansya dapat naibibigay sa nagpapasusong nanay para sa kanyang reserba at para tamang madami din yung maibigay niyang gatas kay baby So, niya. ibig sabihin, marunong siyang pumili ng kakainin niya Opo. habang siya ay buntis at lalong-lalo na kapag siya ay Nagpapasuso nagpapasuso na. Okay. Opo. Kung siya naman ay malnourished, may kakayahan ba ang ina na isang malnourished na mag-produce ng gatas at magpasuso? Opo, ma'am. Yung ang mga thinking natin ngayon, 'di ba, yung pag malnourished, naku, kakaunti ang gatas niyan or kulang sa sustansya ang gatas niyan. Kung malnourished ang nanay, makakapagpasuso pa rin siya. Yung nutrients or yung nutrisyon ng kanyang gatas ay pareho pa din kung ikukumpara ito sa malusog na nanay. Kaya lang ang mangyayari po dito ay medyo madedeplete yung reserba ng isang nanay. Yung sinasabi Yung sarili natin, niyang o reserba po para sa Oo. kanyang sarili. So, Oo. baka mamaya mas maging malnourished pa siya, no? So, talagang kailangang emphasize natin na tama yung nutrisyon ng nanay habang nagpapasuso. Pag para sa mga yung ordinaryo lang na tagapakinig natin, anong ibig sabihin ng tama? Do you mean ano ba 'yon? Doble ng kakainin niya ba sa dati niyang kinakain? Ganun ba ang ibig sabihin nun? Sabi nga po, kung na-discuss dati po yung sa pregnancy, no, Mm-mm. karagdagang enerhiya ng kakainin ng nanay is 300 calories. Mhm. Pagdating sa pagpapasuso, medyo mas mataas. Mas dadagdagan pa 500 niyan. calories po yon. Ito ay equivalent or katumbas ng isang meal. O, no? Isang meal Okay. or kaya pwede na ring isang merienda na may, kunwari sandwich na may kasamang isang basong gatas. Yun lamang naman po ang idadagdag natin sa ating everyday na kakainin bilang nagpapasuso. Pagka may sakit yung nanay, balik ako dun sa question na Yes kung malnourished siya. Kung may sakit siya, meron bang particular na sakit na hindi siya makakapagpasuso kung meron siyang sakit na yon? Actually, wala naman pong problema kung ang nanay ay may sakit po, no? Kasi ngayon nga, kunwari may sipon or mga yung may ubo, kailangan lang magmas yung nanay, maghugas lagi ng kamay para hindi niya ma-infect yung baby niya at mas pasusuhin pa niya dahil mas, kumbaga yung concentration ng antibodies sa kanyang breast Mas milk ay mas madami. madami, mas maproprotektahan yung baby. Ang mga instances lamang po na hindi pwedeng mapasuso for the meantime or for depende Habang may sa sakit siya, habang may oo. sakit po siya, yung mga umiinom po ng gamot tulad ng yung para sa cancer, yung may mga very very limited lang naman po at saka yung mga naggagamot sa thyroid. Usually yun po yung mga Yung HIV rin, hindi ba? yung HIV meron po tayong parang HIV, AIDS, ganon. limit hanggang kailan po natin siya pwedeng pasusuhin lamang. So kung hindi lang naman, so kung pagod, pwede pa rin magpasuso. Opo, wala pong ano po yun. Kasi madami po tayong naririnig no, Oo, yun naku, nga, hindi ako pwede oo. magpasuso, pagod ako, Oo, galing sa bukid, o kaya opo, naman or galing sa galing sa opisina. Oo. Sasabihin po kasi baka madudo ni baby yung pagod. Pero oo. naku, wala pong katotohanan yun, wala pong basehan yun. Mas makakapagpa-relax nga pa nga po kay mami yung pagpapasuso kay baby. Kaya wala pong problema doon. Sana po ay sa mga tagapakinig natin may share din yung information na wala pong basehan, walang katotohanan na bawal ang magpasuso pag Pero pagod. syempre, pag pagod siya, konting pahinga lang. konting pahinga lang po, Oo. maghugas ng kamay, syempre galing sa Oo. labas, magpahinga ng onte, saka Oo. magpasuso Saka po kay ibigay baby. kay baby yung Yes, kanyang ma'am. ano. Meron din tayong nababasa na yung malunggay daw ay importante kapag nagpapasuso or para sa nagpapasuso na. Totoo ba ito, Miss Kate? Marami po tayong ma'am, lumalabas na rin ng mga parang mga capsules, no, oo. sa Maski sa malunggay. barangay, pag nagpupunta ako, Oo. may nakikita na Yun ako na yun, mga parang yun yung women's groups na nagpo-produce ng kapsula. ma'am. Oo. Parang community na rin po siya. Oo. Sinasabi nga po na nakakatulong sa pagdami ng gatas yung malunggay or yung malunggay capsules. Sabi nga po ito yung parang galactagogue, no? Pero kung susumahin po natin, para kasi na rin siyang vitamins para sa nanay. 'Di ba sabi nga po yung malunggay very rich in iron. Yan po yung kasama ng mga green leafy vegetables natin. So,
Kumbaga nire-restore niya yung nanay sa good health dahil mataas sa iron yun. 'Di ba yung nanay pag galing po pagkapanganak, medyo madaming nawalang dugo, no? So yun yung isang makakatulong para ma-restore yung nawalang sa kanya. So mas healthy si mommy, mas makakapag-produce siya ng gatas. Oo, So, pero hindi siya kailangang uminom ng capsule ng malunggay na yun para lang lumabas ang Uy, hindi kanyang po, ma'am. gatas, di Opo. ba? Ang Kasi key po parang yun doon, ang selling point ng Yes, ibang ma'am. Yun po yung thinking kailangan uminom para ka ng lumabas ganito. yung Oo. gatas. Sana po Ano ba yung unang magpapalabas ng gatas ng Opo. baby? Sana po maintindihan na hindi po yung mga iniinom na gamot or yung mga vitamins tulad ng malunggay ang nakakatulong talaga para lumabas ang gatas. Ang pinaka-importante po ay direktang breastfeed, direktang sumuso si baby sa dudo ni mami. Yun po napaka-importante kasi yun yung nagbibigay ng signal sa katawan ni mami na mag-produce ng gatas dahil may babing nagsususo sa kanya. Oo. At saka dapat gusto ng mami magpasuso. Ay, oo, ma'am. Very important po yun. Pagka medyo willingness. alinlangan siya, talagang medyo mahirapan ma'am. lumabas ng Opo. fully yung Dapat gatas confident niya. po yung Oo. nanay na magpasuso. Ayan, kaya ang mga partner kailangan din lagi ring sinusuportahan ang kanilang mga misis para matulungan lumabas ang ano. So, gaano ba karami ang serving ng pagkain ng isang nagpapasusong ina, Miss Kate? Pero teka muna, bago mo sagutin yan, we'll take a very short break, mga kanutrisyon. At sa aming pagbabalik, pag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa nutrition for lactating women kasama si Miss Kate Demetrio dito sa One Nutrition, One Nation. Sandali lamang po. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang bonding ng mag-ina ay sa gatas nagsisimula? Pasusuhin si baby dahil hindi lang ligtas at masustansya, libre pa ang gatas ni mommy. Ito ang pinakasimpleng solusyon para iwas gutom si baby. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa unang 6 na buwan ng sanggol, gatas ng ina lamang ang dapat ibigay upang matiyak ang kanyang kalusugan. Ang gatas ng ina ay siksik sa sustansya, may panlaban sa impeksyon, madaling tunawin, available at laging fresh. Sapat ang gatas ng ina sa pangangailangan ni baby. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para sa wastong timbang ni baby, siguruhin na sapat sa dami, tamang kalidad at maglinis ang karagdagang pagkain binibigay habang patuloy ang pagpapasuso. Magbigay lamang ng karagdagang pagkain pagkaraan ng 6 na buwan. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para maiwasan ang malnutrisyon, ugaliin ang madalas at maayos na pagpapakain sa mga batang may sakit at pagkatapos ng pagkakasakit. Sa panahon ng pagkakasakit, gawing mas madalas ang pagpapasuso para sa karagdagang likido at matyagang hikayatin ng bata na kumain. Pagkatapos ng pagkakasakit, magpasuso at magpakain ng mas madalas at dagdagan ang dami nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang mga sanggol na may edad 6 na buwan ay kailangan ng bigyan ng complementary food o karagdagang pagkain? Ang angkop na complementary food kasama ng patuloy na pagpapasuso hanggang 2 taon ay nagtataguyod ng pinakamabuting paglaki at kalagayang pagnutrisyon ng mga bata at sanggol. Hinahadlagan din nito ang pagiging bansot ng mga batang may edad 6 hanggang 24 na buwan. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Kasama pa rin natin si Miss Kate Demetrio mula sa Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Si Miss Kate po ay isa sa mga national trainers ng Infant and Young Child Feeding Program. O sige, Miss Kate, bago tayo nag-break, ang tanong po natin ay gaano nga ba kadami ang serving ng pagkain ng isang
nagpapasusong ina. Nasimulan mo na kanina yung pag-describe doon sa dami ng kailangan kainin niya. Yes, ma'am. Gaya nga ng banggit ko kanina po, no, additional 500 calories kasi yung ating pagpapasuso, yung na-expend nating energy is 500 to 700 calories po, enerhiya. So, mas marami pong dapat yung energy-giving foods, yung mga carbohydrate, rich foods yung ating ibibigay sa mga nagpapasusong ina. So, mga 6 hanggang 7 tasang kanin po, no? Kumpara dun sa, pag kunwari, mga nagdadalang towers dun sa mga normal po, no. So may karagdagan. So yung kanin po, no, hindi lang din kanin, pwede nating ipalit sa tinapay, noodles, mais, tsaka yung mga kamote, mga root crops, kamote, cassava po. May importante din yun. Pandesal, pwede rin, di ba? Opo, pandesal. Okay. So, dagdag din po ng gulay, no? Very important po yun, no? So, 1 tasa ng yung mga green leafy vegetables natin, kasama na rin yung mga dilaw na gulay. So, wag din natin pong kalilimutan yung prutas. Importante din po yun. Pagdating naman po sa karne or yung mga equivalent po ng karne. Opo, 5 hanggang 6 na servings ng karne, yung tulad po ng isda, manok, itlog, tsaka yung gatas din po. So, uminom din po tayo ng at least kahit 1 basong gatas kada araw, or kung kunwari yung mga hindi po masyadong comfortable sa pag-inom ng gatas, basta po tayo ay uminom ng at least 8 to 10 glasses a day po. Totoo ba na pag nagpapasuso, Miss Kate, mas mabilis bumaba yung timbang o bumalik dun sa dating timbang ng babae o ng nanay? Opo, ma'am. Actually kasi po, sabi mo kanina masyadong mataas yung energy na ini-spend pag nagpapasuso, 700 calories ba? Opo. So, sa mga bagong panganak, di ba, una pong iniisip, magpapapayat. So, naku, hindi na po kailangang isipin yun kasi yung mismong pagpapasuso, isang way na rin po para makabawas ng ating timbang. Sabi nga po, mas madali ang talagang pagbawas ng timbang ng mga nagpapasusong nanay. Gaya po nabanggit ko, 500 to 7 calories na enerhiya ang na-expend natin bawat araw para magpasuso, no? So, yun po, mas madali. Yung iba nga po mga na-meet ko ng mga nagpapasuso, within the first 6 months, nabawi na po nila yung pre-pregnancy weight or yung timbang nila bago pa sila nabuntis. O nung kinasal sila, nagkasya sila sa so, de boda. Pwede na nila isuot ulit. Yun po. So, mabilis po, ma'am, no? At sabi nga po, mas na-maintain pa nga po yung weight as long as nagpapa-breastfeed pa. So, i-assure natin ang mga nanay, lalo na yung mga first time na nanganak, na concerned talaga sila dun sa inilaki ng kanila at saka tinaas ng kanilang timbang. Pagka nagpasuso kayo, mas mabilis mabawas o mabalik yung dati yung timbang. Miss Kate, meron bang pagkain na dapat iwasan ang mga nagpapasusong ina? Technically, ma'am, wala naman po kailangang iwasan, no? Ang pinaka-iiwasan, medyo bawasan, or kung hindi man kayang iiwasan ng totally, kailangang bawasan yung mga pagkaing merong caffeine o yung mga kape, at saka yung mga may alcohol, of course. Kasi ito po, yung lalo na yung alcohol, merong kaunting part ng alcohol na pwedeng mapunta sa gatas at may inom po yun ni baby. Ayaw natin mangyari yun. Sa caffeine naman po, kasi ang sabi, medyo yung baby nagiging hyper or mas hyperactive or yung hindi kaagad nakakatulog kasi yung effect ng caffeine pwedeng mapunta rin kay baby. So yun po yung ating isa sa mga iiwasan. Ngayon po, bilang mga magulang, bilang nanay nagpapasuso, yung we watch out din po yung kakainin natin. Kung medyo napansin natin na may kinain tayo na medyo may nakita tayong rashes si baby, nag-react si baby, kunwari kumain tayo ng hipon, tapos nakita natin si baby medyo nag-rashes after, so medyo iwasan po muna natin yon. Medyo i-delay po muna natin pagkain nun. Number 2, pag medyo parang kinabag or medyo may hangin, may gas si baby, tas kunwari kinain pala natin previously yung cabbage, mga cabbage, mga repolyo, yung mga medyo magas na pagkain. So medyo iwasan din po natin yun. Maging observant lang po tayo sa ating mga kakainin. Pero normally, yung mga baby na breastfed, Miss Kate, di ba, yun yung mga hindi nagkakaroon ng colic. Yes, very seldom na magkaroon ng allergies, di ba, no? Opo. Very seldom nga po. Pag may case lang talaga sa bata, pero
usually yung iba nga pong mga breastfed babies, di mo na kailangang ipa-burp minsan kasi ano na sila, Kaya parang nila. kayang-kaya na po nilang wala hindi maano masyado yung gas sa kanila. Pagdating naman sa mga supplements, Miss Kate, mari ba sila gumamit, no? Wala bang epekto sa pag-produce ng gatas ang mga supplements? Sa supplements po, medyo maging mas maingat lang po tayo. Mas maganda pong mag-refer tayo sa ating doktor kung hindi po sa OB, sa pedya. Tanong po muna natin, lalo na pag yung mga herbal po na supplements, no? Kasi wala pang clinical studies walang clinical dyan, studies. oo. Tapos may mga sinasabing, Puro may mga testimonials yes, lang. ma'am. oo. Wag po tayong masyadong maging mag-rely sa mga testimonials. Mas maganda po pag meron itong studies, no? So, refer po tayo sa doktor. Pag hindi naman po kailangan, mas magandang wag na po nating Kung inumin. you're if the mother is healthy, Opo, hindi na po diba? kailangan Oo, ng sabi mo nga supplements. kanina, unang munang isipin ng nanay yung pagkain niya ng tama para Oo, lahat ma'am. ng mga sustansyang yun ay pupunta sa baby Kay niya. baby niya. Oo. Okay, panghuli ko na lang tanong ito, Miss Kate, kasi kulang na ang ating oras. Ano pa ba yung mga tips na maaari mong maibahagi para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga nanay dyan o magiging nanay pa lamang? Okay. Ito lamang po isa sa mga tips na usually binibigay ko po. Number 1, magbasa po, maging open, no? Alamin natin lahat ng mga basic, no? Pagdating sa breastfeeding, meron na po tayong internet, no? Pwede na natin tingnan na magbasa about breastfeeding. Number 2, kung talagang desidido na po tayo magpa-breastfeed, inform natin ang ating asawa at yung mga kasama sa bahay, kasama sa trabaho, para po sila yung maging mga number 1 supporter nyo po pag kayo na pagpa-breastfeed. Kasi mas nagiging successful po ang mga nanay nagpapa-breastfeed pag yung mga taong nakapaligid sa kanya ay suportado siya sa kanyang pagpapasuso. Pwede rin siyang pumunta at magtanong sa ating health center, di ba? Yes, Mga ma'am. health workers natin. Opo. At lalo na kung may mga community support groups na sila sa Sumali po siya breastfeeding, doon. Kagaya sa Mandaluyong, nakausap po ng isang linggo si Dr. Chari, yung breastfeeding patrol. Ilulunsad nga pala nila yung AirPat for breastfeeding. Mga fathers po. Oo. Ay, ang galing. Soon daw yun. No? Naku, maraming salamat sa iyong oras, Miss Kate. At Maraming pinaulakan salamat niyo din po, ma'am. ang ating imbitasyon dito sa ating One Nutrition, One Nation. Any parting message po for our listeners from all over the country? Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa One Nutrition, One Nation Community Radio ng National Nutrition Council. Kung nakikinig po kayo at hindi naman po kayo nagpapasuso, ay sana po i-share ninyo yung mga nalaman yung information dito sa ating radio. Yun po. Okay. Si Miss Katrina Demetrio, Nutrition Officer 2 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council at isa ring National Trainer ng Infant and Young Child Feeding Program ng National Nutrition Council, ang atin pong nakapanayam ngayong hapon para ibahagi sa atin ang tamang nutrisyon ng mga nagpapasusong ina. Maraming salamat, Miss Kate, ulit at sana makasama ka naming muli. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na kahit na may patuloy na pagpapasuso, nagiging malnourished ang mga bata kapag di sila nakakatanggap ng sapat na dami at tamang kalidad ng complementary food o karagdagang pagkain pagkaraan ng 6 na buwan? Bigyan si baby ng angkop ng complementary food mula sa energy giving o Go Foods, bodybuilding o Grow Foods, at body regulating foods o Grow Foods. Gumamit din ng fortified foods. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na maraming mga sanggol na may edad 6 na buwan pataas ay malnourished? Dahil sa hindi sapat ang dami at hindi tama ang kalidad ng kanilang pagkain. Ang malnutrisyon ay maaaring sanhi ng maling pamamaraan sa pagpapakain sa bata at sa sakit at infeksyon. Para sa kalusugan at gustong nutrisyon ng mga sanggol, bigyan sila ng karagdagang pagkain o complementary foods pagsapit ng 6 na buwan habang pinagpapatuloy ang pagpapasuso. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health.
Alam niyo ba na base sa pagsusuri, kakaunting prutas at gulay lamang ang kinakain ng mga Pilipino? Sa kabila ng pagiging mayaman nito sa bitamina at mineral, gayon din sa fiber na nakakatulong sa maayos na pagdumi. Ugaliin ang pagkain ng madadahong gulay at prutas at lamang ugat para makaiwas sa sakit dulot ng micronutrient deficiencies, cancer, diabetes at sakit sa puso. Kumain ng 2 hanggang 3 servings ng madahon at madilaw na gulay araw-araw. Kumain din ng 2 servings ng prutas araw-araw, lalo na ang mga prutas na mayaman sa vitamin C, at kumain naman ng lamang ugat na mahigit sa 3 beses sa isang linggo. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kukumustahin naman natin ang ating mga kababayan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. At sa puntong ito, makakausap natin sa telepono ang ating Regional Nutrition Program Coordinator ng ARMM na walang iba kundi si Dr. Eloisa Usman. Kumusta po, Dr. Eloy, at masustansyang hapon sa iyo? Magandang hapon din, ma'am. Sa lahat, magandang hapon sa ating mga masugid na tagapakinig sa programang ito, lalong-lalo na ka, Ma'am Bernie. Okay. Pwede niyo thank you so much for this opportunity dahil itong programa ay siksik at puno-puno sa kalamang pang-nutrisyon. Okay, thank you po. Pwede kayong bumati, Dr. Loy, sa sa dialect, sa language, sa local language, para mas maintindihan kayo. Assalamualaikum and magandang hapon sa lahat. Okay, thank you po. Kumusta naman po ang sitwasyon pang nutrisyon sa ating mga lalawigan at sa rehiyon ng ARMM, Dr. Loy? Okay, ma'am. Actually, itong ARM talaga, yung Autonomous Region in Muslim Mindanao, ito yung pinaka-worst when it comes sa ating nutrition. Opo. Pero sa ating pagpasok ng NNC, naipaangat natin ito dahil sa ating mga programang binibigay pansin ang ating nutrition. Lalo na pinabigyan natin din yung ating mga nanganganak. Particular masyado kami sa mga nanganganak dahil yun, pinadama namin ang kahalagahan ng pagpapadidi. Ang pagpasuso namin dahil ito yung pinaka maibigay natin nga solusyon sa ating nutrition na problema sa nutrition dito sa at lalong-lalo na itong lugar namin na mayroon kaming erratic peace and order situation. Opo. Na ngayon sa kasalukuyang mayroong nagaganap na bakbakan, bakbakan, kaya lumalabas na naman na may mga gutong at kung ito, magresulta na naman ito ng tumataas na naman ating malnutrition. Opo. Pero sa ating ginagawang mga programa nga dahil hindi tayo makapasok paminsan, doon tayo pumapasok sa ating radyo. Ikwento niyo po sa ating mga tagapakinig, paano natin na buksan ang isipan ng ating maraming mga kababayan sa ARMM tungkol sa kahalagahan ng pagpapasuso o breastfeeding, Dr. Loy? Ito kasing ARMM, mayroon itong naiibang mga sitwasyon sa ibang region dahil ang dala naming ngipin dito, yung pag-partner namin sa taga Darul Ifta na sila yung nagbigay ng guidance sa ating mga mamamayang or ating mga kapatid na mga Muslim. Dito natin mabigay yung mga fatwa or yung mga verses para maniwala yung ating mga kapatid na Muslim na talagang ang pagpasuso ay isang obligasyon ng isang nanay. Na kung hindi natin ipasuso ang bata, mayroon tayong kasalanan being nanay. Dahil
hindi natin pinasuso. Malaking kasalanan in the part sa ating mga Muslim na mga nanay. So ang sinasabi niyo po, Dr. Loy, meron kayong kasangga diyan in the form of the Darul Ifta, yung mismong nagbibigay ng direction sa mga Islamic principles ba o rules? Ano po? Ito yung binibigay kasi yung House of Opinions, itong Darul Ifta. Opo. So kung may mga katanungan na when it comes sa Islamic perspective, sila lang yung may authority na magsagot. Dahil based ito na mga verses sa Quran. Sa Quran. Na nandoon talaga yung pagpapasuso na compulsory sa mga nanay. So mabuti naman po at yun ang na-emphasize ko. So wala talagang rason not to breastfeed, kumbaga. Kasi magiging kasalanan kung hindi mag-breastfeed. Yes po. So ano naman po ang pagtanggap ng mga tao, ng mga nanay in particular, diyan sa inyong Islamic perspective on breastfeeding? Malaking pagpapasalamat nila na mayroong nakuha itong Darul Ifta na naipaliwanag yung kalagahan ng breastfeeding, na compulsory pala ito ng nanay dahil sa NNC na nakuha natin sila dahil naniniwala ito. Yung mga Muslim nating mga kapatid, doon lang sila maniniwala sa ating mga taga-Darul Ifta kasi yun talaga yung nagbibigay sa atin ng guidance. Sila yung nagbigay ng fatwa ng lahat ng mga issues and concerns when it comes to Islamic perspective. So ang ganda, no, nakasangga kayo sa pader. Nakasangga kayo sa pader. Maganda ang inyong support group, kumbaga. So meron pa kayong iba pang bagong program for nutrition na pinapatupad, Dr. Loy? Sa ngayon, yung ongoing natin na IYCF, actually nag-exist nagsimula tayong NNCR 2010. Opo. Pero kaya yung malnutrition doon hindi pa masyadong natutukan dahil yung IYCF natin ngayon lang 2012 na umpisahan. Opo. Na hanggang sa duluduluhan natin maipaabot kung ano ang kahalagahan sa ating pagpapasuso hanggang sa pagbigay ng tamang pagkain sa ating mga kabataan at lalo na yung sa mga buntis pa, sa nanganganak, tapos sa mga bata at na yung malaki na silang under 5 na bibigyan na natin sila ng tamang guidance kung ano ang dapat na ipapakain. So, malaking Dr. Loy, yung sa school, di ba meron din kayo sa school? Itong IYCF program. Infant and Young Child Feeding. Yeah, I'm in infant and young child feeding po. Opo. Aside from this, itong mayroon tayong mga radio program na maiabot yung mga kaduduluhan na mga barangay na hindi natin mapuntahan. Yun sila ang dala-dala nila sa mga magsasaka. Nandoon yung tabi-tabi nila yung radyo na nakikinig sa programa natin. Ang ganda naman. Tapos, yung sa eskwelahan meron din po, no? Natin, coupled ito. Mayroong medical perspective at saka Islamic. So pwede silang magtanong when it comes to sa doktor, medical aspects on it, then pwede naman sila magtanong doon naman sa Islamic perspective. So marami silang makukuha, maitanong kung anong problema nila when it comes to malnutrition. So not only malnutrition, so health itself. Okay, so maraming salamat sa maiksing oras na binigay ninyo sa amin, Dr. Loy. And we congratulate you for all the efforts na ginagawa ng ating office para naman marating ang kasuluk-sulukang mga baryo, mga barangay sa Autonomous Region in Muslim Mindanao ng tamang informasyon tungkol sa tamang nutrisyon para naman sa future ay makita natin ang pagbaba ng malnutrition sa ARMM. Maraming salamat po, Dr. Loy.
Nakapanayan po natin si NPC Eloisa Usman ng NNC Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating Nutri-Trivia ngayong hapon na ito. Ayon sa mga pag-aaral, ang malunggay ay tumutulong din na mapababa ang kolesterol, i-balance ang sugar level sa katawan, at nagdataglay ito ng antibacterial property. Mainam din ito sa pag-purify ng inuming tubig. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na dapat siguruhin ang wastong pagkain ng mga bata para sa kanilang tamang paglaki? Bantayan ang tangkad at timbang ng mga bata ng regular at magbigay ng tamang uri at dami ng pagkain mula sa Go, Grow at Glow food groups. Importante rin na painumin ng gatas ang bata araw-araw at tangkilikin ng fortified products. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na kung hindi naging matagumpay ang inyong mga pamamaraan sa pagpapakain ng gulay sa inyong mga anak, maaari niyang subukan na itago ang gulay sa loob ng ibang pagkain? Tadtarin o ihalo ang gulay sa mga sopas at gawing pandagdag sa burgers, lumpia at kahit mga desserts tulad ng yema, leche flan at halaya. Kailangang maging creative. Pwede ring magtayo ng kitchen garden at isama mga anak sa paghahalaman. Naiibang galak ang nararamdaman ng mga bata sa mga inihahandang pagkain kung kasama sila sa pag-aalaga, pagtatanim at paghahanda nito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na importanteng mag-isip ng mga kakaibang paraan sa paghahanda ng gulay? Halimbawa, magsama ng gulay sa baon ng inyong mga anak. Pwedeng magdagdag ng letsugas, kamatis o pepino sa mga sandwiches. Maaari ring magpabaon ng mga slices na carrots, pinagsingawang bagyo beans, nilagang kamote at saging na saba bilang snacks. Maghanda ng mga bagong vegetable dishes gamit ang iba't ibang paraan. Maaaring hindi nila ito magustuhan sa una, ngunit ang mahalaga ay mahikayat silang tumikim. Importanteng maghain lagi ng gulay sa hapagkainan. Huwag pilitin ng mga bata na kumain ng gulay. Ang hapagkainan ay hindi lugar ng digmaan para pag-awayan ng pagkain. Sa kaulaunan, ang mga bata ay mahihikayat din kumain ng gulay kung hindi sila pinupwersang kumain ito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. We are back dito sa One Nutrition, One Nation. Ano kayang recipe na hinanda ng ating recipe queen na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council para sa ating lahat ngayong hapon. Ms. Liza, ano naman ang hinanda mo para sa amin ngayon? Siyempre, Asek Flores, isa na namang masarap na lutuin para sa ating lahat. Mga kanutrisyon, ready na ba kayo? Isulat na ang mga sangkap sa pagluluto ng carrot at malunggay omelette. Carrot at malunggay. Mukhang masarap. Opo, nakakatakam po talaga yan, ma'am. Ang mga sangkap po ay ang sumusunod. 1/4 na tasa ng carrots na kinayod, 3 tasa ng dahon ng malunggay, 2 pirasong itlog, 2 pirasong sibuyas na tinadtad, 2 kutsarang cornstarch, 2 pirasong bawang na tinadtad, 2 kutsarang mantika at iodized salt na ayon sa inyong panlasa. Narito naman po ang paraan ng pagluluto ng carrot at malunggay omelette. Hugasan ng carrot at balatan. Pagkatapos ay kayurin ito, ilagay sa isang lalagyan at itabi pansamantala. Tanggalin ang dahon ng malunggay sa tangkay at itabi. Batihin ang itlog at pagkatapos ay paghalu-haluin ng mga sangkap at gumawa ng maliliit na patis. Painitin ng mantika at saka iprito ang patis hanggang sa ang mga ito ay maging golden brown. Tiyak na magugustuhan ito ng inyong pamilya, mga kanutrisyon. Kaya naman, abangan pa sa susunod na linggo ang panibagong recipe na handog namin para sa inyong lahat. Hayan po, Asik Bernie, ang ating carrot at malunggay omelette
na hango mula sa Nutri Recipe, Pagkaing Tama at Abot Kaya Recipe Book na nilimbag po ng NNC. Maraming salamat, Recipe Queen Liza Rosaldo. Siya po ang ating Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Hanggang sa susunod na linggo, Miss Liza. Ha? Yes, Thank you very Opo. much. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang malunggay ay nagtataglay ng vitamin A 4 times na mas mataas kesa sa carrots? May vitamin C din ito na mas mataas pa kesa sa vitamin C na taglay ng oranges. Mas mataas ang calcium na taglay nito kaysa sa kahit anong gatas at times 2 ang taglay na protein nito. Mas magandang pinagkukunan din ito ng potassium kesa sa saging. Malaking amount din ng zinc ang taglay ng malunggay at mas maraming iron naman ang taglay nito kumpara sa spinach. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahigit sa 40 na uri ng sustansya ang kailangan ng katawan araw-araw para manatiling malusog? Pangunahin dito ang tubig, macronutrients gaya ng protein, carbohydrates at fats, at micronutrients tulad ng vitamins and minerals. Walang iisang pagkain na nagtataglay ng lahat ng sustansyang ito. Ugaliin kumain ng iba't ibang uri ng pagkain upang makamtan ang tamang dami at balanse ng sustansyang kailangan ng katawan. Dapat ba lang kasing mabuti ang pagkain araw-araw at piliin lamang ang masustansyang convenience foods? Importante rin na tangkilikin ang fortified foods at ugaliin ang pagbabasa ng mga labels. Kung gagamit naman ng mga food supplements, importante na kumonsulta muna sa doktor bago gumamit nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kawalan o kakulangan sa vitamin A, vitamin B, vitamin E, iron, folic acid, niacin at iba pang B vitamins at potassium sa katawan ay magbubunga ng micronutrient deficiencies? Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na walang bibili ng gulay sa palengke kung walang kakain nito? Ito ay magbubunga ng mababang kita para sa ating mga magsasaka. Kung mangyayari ito, maaaring babaling sa ibang uri ng pananim ang mga magsasaka at magiging kulang ang produksyon ng gulay. Ang kawalan at kakulangan ng supply ng gulay sa mga palengke ay magiging dahilan ng pagtaas ng presyo. Ang mataas na presyo ng gulay ay magiging dahilan upang lalong bumaba ang konsumo ng gulay. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang gulay at prutas ay mayaman sa vitamina A, vitamina C, iron, folate at potassium? Ang gulay ay mababa na sa taba, sagana pa sa fiber. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kakulangan sa pagkain ng dietary fiber ay mahalaga sa maayos sa pagdumi, tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo at glucose level o asukal, at pinapababa ang panganib na dala ng sakit sa puso at ilang sakit na cancer? Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nais po naming pasalamatan ang lahat ng ating nakasama ngayong hapon na ito, lalong-lalo na kay Miss Katrina Demetrio o kay Miss Kate, Nutrition Officer 2 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Salamat din po kay Dr. Eloisa Usman, Nutrition Program Coordinator ng NNC-ARM. Maraming salamat din po sa ating One Nutrition Reporter at Recipe Queen na si Miss Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3, mula rin po sa Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council.
Sa susunod na linggo po, ang tatalakayin naman natin ay tungkol sa infant feeding in emergencies. Sunod-sunod po ang ating mga sakuna, kaya mainam na malaman natin ang tungkol sa infant feeding in emergencies. Angkop na angkop ang temang ito, lalo na ngayong nadadalas ang pag-ulan-ulan dito sa atin. Mga kanutrisyon, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating episode ngayon o may gusto kayong iparating, maaari po kayong mag-text sa number na 0929-1577034. Uulitin ko po, 0929-1577034 at sasagutin namin on air ang inyong mga tanong sa susunod na episode. Join na din kayo sa aming Facebook page. I-like nyo lang ang One Nutrition, One Nation radio program, pati na rin ang official Facebook page ng National Nutrition Council, ang www.facebook.com/NNCofficial, at friend na po tayo. Maaari nyo rin kaming bisitahin sa official website ng NNC, ang www.nnc.gov.ph. Abangan nyo po sa susunod na Miyerkules ang panibagong topic na ating pag-uusapan at titiyakin namin sa inyo na interesting na naman ito. Huwag niyo po kakalimutan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Pagpatuloy ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ako po si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.